Inilabas na ng Manila Regional Trial Court ang desisyon sa kaso sa pagitan ng Sulpicio Lines at Pag-asa. Binasura ng korte ang kasong sinampan ng Sulpicio laban sa Pag-asa. Samantala, sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Marina sa pagkansela ng prangkisa ng Sulpicio Lines, pinayagan ito na makapagpresenta ng karagdagang ebidensya at testigo ang Public Attorney's Office o PAO at mga kaanak ng biktima sa lumubog na MV Princess of the Stars. May live report si Jinky Baticados. Yes, Bing, sa 5 pahinang desisyon na inilabas ni Manila Regional Trial Court Presiding Judge Silvino Pampilo Jr., ibinasura nito ang kasong isinampan ng Sulpicio Lines Incorporated laban sa Pag-asa. Ayon sa hukom, hindi umano napatunayan ng Sulpicio Lines na mayroong sapat na batayan para kasuhan ng Pag-asa. Hindi rin umano napatunayan na nagpabaya ang Pag-asa sa responsibilidad at obligasyon nito kung kaya nangyari ang trahedya ng paglubog ng MV Princess of the Stars. Hindi naman nagbigay ng reaksyon ng panig ng Sulpicio Lines hinggil dito. Bagamat ayon kay Judge Silvino, maaari pa naman daw umapila ang Sulpicio para sa motion for reconsideration. Kasabay nito ay pinagpatuloy naman ng Marina ang hearing hinggil sa apila ng cancellation of franchise ng Sulpicio Lines. Lubos na ikinagalak ng PAO at mga kaanak ng biktimang naging desisyon ng Marina na payagan silang makapagpresenta ng mga ebidensya at witnesses para sa naturang kaso. Inaasahan ng PAO na sa pamamagitan ng mga testimonya at mga ihaharap nilang witnesses ay mapapabilis ang pagbaba ng desisyon para sa naturang usapin. Bukas, itinakda ang pagdinig para sa mga karagdagang testimonya na ihahayag ng mga bagong testigo ng Public Attorney's Office. Bing? Marami pang express balita sa aming pong pagbabalik. My wife wanted... Nagbabalik ang IBC Express Balita. Binigyan din ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang nauna nitong pahayag hinggil sa umunoy ilang mga paglabag sa karapatang pagtao sa combat operations ng militar sa Katimugan. Ayon kay 6th Infantry Division spokesperson Lieutenant Colonel Julieto Ando, nananatiling tagapagtaguyod ng human rights ang sandatang lakas ng Pilipinas kahit pa sa gitna ng pagtugi sa mga MILF commanders na sina Commanders Umbracato, Bravo at Pangalian. Dagdag pa ng militar, wala pang naiulat na paglabag sa karapatang pantao sa kanilang hanay. Samantala, sa kaugnay na balita, bukas ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa pagsasagawa ng investigasyon ng human rights advocate sa Lanao del Norte kaugnay ng umano'y mga pang-aabuso sa karapatang pantao ng mga lawless MILF group. Partikular na, tututukan ng investigasyon ang naganap na panununog ng ilang mga kabahayan sa Lanao del Norte noong August 18. Tinatayang daan-daang katao ang nawala ng kabahayan at ikinamatay ng ilang sibilyan. Sa datos ng militar, higit sa 126 na milyong piso ang halaga ng pinsalang iniwan ng MILF sa ilang komunidad doon. Tikumpa ang bibig ng mga independent congressmen kaugnay sa panibagong impeachment complaint laban sa Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ayon kay Congressman Carlos Padilla, pag-aaralan na muna nila ang nilalaman at merito ng reklamo. Aminado si Padilla na magiging sagabal sa trabaho ng mga mababatas ang panibagong impeachment laban sa Pangulo. Sinabi ni Padilla na mas importante ang problema sa ekonomiya kaysa sa impeachment, pero bilang mambabatas, trabaho nilang pagtuunan ng pansin ang ganitong uri ng reklamo. But meanwhile, I have an open mind. Pag ako gumawa ng desisyon, maraming bagay na nating as far as I'm concerned. Hindi lamang yung merits of the case, but we have to consider other concerns and balance it with the conditions that are also obtaining in our country. So sa mga katwid, I will not just confine myself. Pinangunahan mismo ni AFP Chief of Staff General Alexander Llano at PNP Chief Director General Jesus Versosa ang AFP-PNP Olympics na ginaganap ngayon sa Campo Aguinaldo. 4 na grupo ang naglaban-laban sa paligisahan. Ito ay ang Philippine Navy, Philippine Army, Philippine Air Force at Philippine National Police. At mismong si General Llano at General Versosa ang unang naglaban sa 100-meter dash bilang panimula sa friendly competition sa pagitan ng mga tropa ng gobyerno. Layunin nito ang panatiling physically fit ang ating mga kasundaluhan at kapulisan, mapa-opisyal man o hindi ang mga ito.
Yung discipline at saka dedication, which is very important sa athletes, no? Pag wala kang disiplina, wala kang dedication sa sports mo during training and actual competition, hindi ka aangat at hindi ka manalo. So, yung mga qualities na yon are found dito sa organization. So, sa atin kasi sa Philippine National Police, we conduct a regular physical fitness test. And coming up with a standard for fitness for key positions will be a better measure. Pinangunahan ng mga nanay sa Pilipinas ang pangalawang pandaigdigang sabayang pagpapasuso, kung saan libo-libong mga nanay sa bansa ang nakiisa sa breastfeeding campaign na naglalayo na maparating sa bawat nanay ang magandang benepisyo na nakukuha mula sa pagpapasuso. Ang Synchronized Breastfeeding Worldwide Year 2 ay una nang inilunsad sa Beijing, China noong buwan ng Agosto na tinawag na Breastfeeding Olympics. Inaasahan namang 30 bansa ang makikilahok ngayong taon na ito. Formal na inilunsad ang Push Don't Pollute Race na nilalayo na mahimo ang mga tao na gumamit ng alternatibong paraan ng transportasyon na makakatulong din sa kalikasan. Ginanap ang naturang race sa Raha Sulaman Park sa Manila na dinaluhan ng mga skateboarders sa partisipasyon sa karera kung saan kauna-unahang pinagsama ang extreme sports at environmentalism. Beef Culinary Challenge nagpasiklaban. Ang dalawa sa pinakamagaling na chef sa bansa, sina Chef Jean Gonzalez at Chef Reggie Aspiras sa ginanap na Pure Foods Corned Beef Challenge. Layo ng naturang kompetisyon na malaman kung ano ang mas bagay kasama ang Pure Foods Corned Beef, kanin ba o tinapay. Pinangunahan ni Chef Reggie ang mga recipes na ginamitan ng Pure Foods Corned Beef kasama ang tinapay katulad ng Pure Foods Corned Beef on mini pizza at fresh tomato salsa, samantalang kanin naman ang naging pangunahing gamit ni Chef Jean sa kanyang mga patok na recipes tulad ng Pure Foods Corned Beef, kimbap at omurice. Bukod sa mga tagapanood ay dinaluhan din ang cooking challenge ng mga culinary aficionados na ginanap sa SM Mall of Asia. At yan po mga pinakauling balita na nakalap na IBC News and Public Affairs. Ako po si Precious Hipolito Castelo. Muli kami magbabalik bukas alas 4:30 ng hapon sa isa pang edisyon ng IBC Express Balita. Ito naman ang inyong lingkod, Ping Formento, nagsasabing mahalin natin ang bansang Pilipinas.